Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Taas na rin po natin po yung ating pong mga elements for our communion. Lord, salamat Panginoon sa time na to na binigay mo po sa amin upang kami po ay Lord, alalahanin namin gaya po ng inuutos niyo po sa inyong salita na kailangan naming alalahanin ang iyong dakilang pagmamahal, O Diyos. At salamat sa mga simbolo pong ito na kumakatawan lamang, Lord, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin. Salamat sa tinapay na sumisimbolo, Lord, ng iyong katawan na naipako po dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat rin po sa juice na ito na sumisimbolo rin ng iyong banal na dugo upang kami po ay mapatawad, malinis sa lahat ng aming pong mga karumihan at mga kasalanan, Panginoon. Salamat rin. And Lord, we also declare and we commit, Lord, ang araw na ito. Inaalala namin na Lord, hindi ka mabibigo, hindi mo kami bibiguin sa iyong pangako dahil babalik ka, O Diyos. Kukunin niyo po kami at dadalhin niyo kami sa kalangitan at hindi na kami mawawalay pa po sa inyo, Panginoon. Salamat. And Lord, we believe, God, na itong time na to, ito ho ay, Lord, simbolo ng iyong katagumpayan, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong kabutihan at ng iyong katapatan po sa amin bilang inyong mga anak. Salamat. Patawarin niyo po kami, linisin sa lahat ng aming pong mga karumihan at tanggalin niyo po ang lahat ng mga bagay na hindi po nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po, Diyos. So, ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Ating pong kainin po yung tinapay, then inumin po yung juice. Ayan, amen. Sige po. Mari na ho tayong umupo sa umaga pong ito. And muli, congratulations po sa lahat po ng nakibahagi ng ating pong prayer and fasting for 21 days. At gaya po nung nabanggit rin ng ating MC na po, meron pa ho tayong 40 days, no? Hindi pa ho tapos yung ating 40 days na intensive na Bible reading, no? Lahat po nung makakatapos, kay Nika ho kay lalapit ng reward. Siya po ang nagsabi niya, hindi ako. Hindi, joke lang. No, so lahat po lahat yung nakatapos lang ng Old and New Testament for 40 days sila lang ho yung lalapit po para ho kunin daw ho yung reward. Ano ba yung reward? Bible daw. Bible. No po. So hindi daw kasama yung full-time doon hindi daw kasama yung mga full-time na sa Bible reading for 40 days na nakatapos. Kasi parang normal ho sa kanila yon na matapos sila ng mabilisan yung Bible na po. At yun po, no? So ulitin ko, hindi ho lang ho dapat ngayon yung pagbabasa ng Bible. All throughout the year, dapat daily tayo nagbabasa ng Bible. Pinasisimulan natin ng January 1st ng intensive talaga yung medyo maramihan at seryoso hong pagbabasa ho ng Bible. Na po. So salamat sa Lord. Also additional reminder sa yung intensive na nag-fasting rin, hinay-hinay po, huwag niyong bibiglain masama ho yung after ng talagang ginutom mo sarili mo, tapos todo-todo ka naman, magbo-buffet ka na mamaya, eat all you can na, only rice, only chicken, no? Hindi ho pwede. Dapat po ay hinay-hinay rin, no? Sabihin sa katabi mo, hinay-hinay lang na kain. Na po? Yeah. So, dapat nga ho, medyo light lang. Kaya mamaya, ang alam ko, tamo ba, may lugaw ho dyan. May libreng lugaw po dyan mamaya. Wag ho kayong umuwi agad for time of fellowship and kumbaga ating pong pagbe-break ng fasting. No po? So, yan po. At
And tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin minsan pa. Lord, salamat Panginoon sa muli na pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay magkakasama na manambahan, magpuri at makapag-aral yung salita. At patuloy po namin na kinikilala, Panginoon, na Lord, kayo po yung pinakamahalaga sa lugar pong ito, Panginoon. Dahil kayo po yung kailangan namin, kayo po yung sagot, Lord, sa bawat aspeto ng buhay po namin, Panginoon. At Panginoon, inihiling po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na, Lord, malaya po kaming abutin, malaya po kaming palakasin, Lord, turuan, paalalahanan, encourage, and even most especially, God, na baguhin po kami, baguhin yung puso namin. Lord, help us to be more like your Son, Jesus Christ, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil hindi namin to kaya sa sarili namin, Lord, sa tulong lang ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu, kaya po kami patuloy pong makakaranas ng totoong pagbabago ng puso, totoong pagbabago po ng buhay. Salamat, abutin niyo kami. Katagpuin niyo ang bawat isang nandito, maging mga kapatid namin, kakilala, kaibigan, or even mga taong accidentally na nakakapanood ng panambahan pong ito. Abutin niyo pong bawat isa. Salamat, Lord. We declare victory, Lord, sa gawain na to. Nideklara namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kabutihan siyang aming pong maranasan, Panginoon. Salamat po. At Lord, aming pong winawaksi ang lahat po ng mga magiging hadlang ng kaaway para hindi namin kayo maranasan, any negative thoughts, any negative emotions, God, anumang pong kasinungalingan, anumang pong mga tukso or any strongholds of the enemy, Lord, we cast them out, O God. And Lord, we pray for you to cover us with your blood sa lugar pong ito. Salamat po, Diyos. Salamat. Tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Even yung bukas na puso at kaisipan para marinig ka namin at maranasan ka namin sa umaga pong ito. Salamat po. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, minsan pa ho nating palakpakan ng Panginoon ng malakas. Amen. Sige, yung mas malakas, yung, ayan, ayan, yung kakain na ho, mamaya. And praise God. No po. Ang passage po natin ay makikita po natin no, in the book of Philippians chapter 4 from verses 4 to 7. Kaya po nung inawit natin kaganina. Na Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Basahin po natin ng sabay-sabay at malakas ang mga talata pong ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Okay po, ready na ho ba? Nasa screen, kung may Bible kayo, mas mainam na basahin rin sa Bible natin. Okay po, ready? 1, 2, 3, go! Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipig-isa kay Kristo Jesus. Yan, okay. Pagpalain po ng Lord ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Alam niyo po, the background of these passages po na binasa po natin ay, ito po yung tinatawag pong the prison epistles po, or epistles, sorry. No po, so, epistles po, ibig sabihin letters lang naman, so sulat. So, isa po ito sa mga sulat o liham po ni Pablo nung siya po yung nakakulong. No? So, imaginein po natin, wag natin kakalimutan, every time nagbabasa tayo ng Philippians, palagi nating tatandaan nakakulong si Apostle Paul during this time. No, yun po yung background po nito. At makikita ho natin, sa totoo lang, generally, ang Book of Philippians is a thank you letter. Isa ho siyang sulat, pero isa hong pasasalamat na sulat. Kaya po in chapter 1 pa lang, makikita mo na yung palagi pong nababanggit ni Apostle Pablo na salamat sa inyo. And even specifically, sabi niya ganon, no, sa chapter 1, sabi niya, I thank God every time I remember you because of your partnership in the gospel. No, sasabi niya, salamat sa buhay niyo. Bakit? Kasi katuwang ko kayo. Kayo'y bahagi. Ang inyong mga kaloob, ang inyong mga panalangin ay nagiging katuwang ko para ipalaganap ng todo ang mabuting balita ng Panginoon. And even also, so hindi lang po ito prison epistles na tinatawag at ito po'y isa rin po itong thank you letter ni Paul sa mga taga-Philippians. No po, it's also a joy epistle na tinatawag.
No, bakit? Kasi punong-puno ng kagalakan ang talata po na ito. Naintindihan mo ba? Kaya paulit-ulit, kung may isang paulit-ulit, mula chapter 1 hanggang chapter 4, dahil 4 chapters lang po ito, yung salita pong joy, yung salita pong galak, yung salita pong kagalakan, or yung sa Ingles, yung salita pong rejoice. No, kaya po yun po yung inawit natin kaganina, tugman-tugma sa talata pong pag-aaralan po natin po ngayon. Naintindihan po ba? So yun po yung context or background ng passage po na ito. Na po, kaya alam nyo ho, no, point number 1, ano po yung mga bagay na pinapaalala po ng mga talata pong ito? Kung papansin niyo all throughout the prayer and fasting po natin, no, yung mga lessons po natin ay may acronym at salamat po sa mga full-time na gumawa po nito. No, kaya po ang title po natin ngayon ay Saya. Sabi nga natin, Saya. No, so from the acronym Saya, no, pero papaliwanag ko pa rin naman. No po, the point number 1 na makikita po natin dito ay, nandiyan po sa inyong mga booklet, kaya may booklet kayo. Yan. No, ang sagot po sa blanco ho diyan ay sikapin. No, sabi nga natin sikapin. Lahat po na may dalang booklet, ginalimutan natin yung mga booklet natin, no? So, ayan. So, basahin po natin ng malakas, no? Na yung buong sentence, no po? 1, 2, 3, go. Sikaping panatilihin ang kagalakang mula sa Diyos. Na po, from verse 4. Basahin po natin po muli yung verse 4. Ayan, nasa booklet po lahat yan, ha? Yung mga... Okay po, basahin po natin po muli yung verse 4. Nang sabay-sabay at malakas. 1, 2, 3, go. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ayan, na po. Alam niyo po, para po sa kaunting kaliwanagan lamang po, alam niyo, ang mga mananampalataya, mga hindi pa po nakakakilala ng lubos sa Panginoon, mostly ang hinahanap po nila ay yung kasiyahan. Kasi madalas po nating tinuturo sa church, iba po yung happy or happiness sa joy. Naintindihan po ba? Iba po yung saya o kasiyahan sa kagalakan. At ang mga unbelievers, mostly, no, kaya po, di ba, pagka New Year na lang, Happy New Year, di ba? Sa totoo lang, hindi naman masama maging masaya. Naintindihan? Kaya lang, dapat tayo mga mananampalataya na naniniwala sa Panginoon at nagbabasa ng Bible, dapat alam na natin yung difference ng joy at saka ng happiness. Naintindihan mo ba? Na po, ulitin ko, hindi masamang maging masaya. Pero kung meron dapat tayong dinedesire, ay yung joy. Bakit? Kasi alam niyo ho, ang happiness or ang happy, ang pagiging masaya, no, ay sa totoo lang, kapag tinignan po natin, mostly nakadepende ho siya sa mga external things. Sa mga circumstances ng buhay, sa mga pangyayari ho sa buhay. Pero po ang kaibahan ng joy o ng kagalakan, mostly ang focus po niyan is internal. Naintindihan mo ba? Ang happiness, mostly ito ho'y temporary. Pero po ang joy na galing kay Lord at internal, sa totoo lang pwedeng eternal po ito. Pwedeng pangmatagalan po ito. Naintindihan mo ba? Na susundan ho ba? So alam niyo ho, no, so paano ba nagiging masaya ang tao, di ba? O di ba most na mga unbelievers wala pang pagkakilala, pagka tinanong mo anong magpapasaya sa iyo? No, ano may mga example, sabi niyan pera. Naintindihan mo ba? Di ba? Pera, ano pa? Kotse, bahay, gadgets, di ba? Cellphones. Tama ba? Pagka meron ako, masaya ako. Kapag may kaibigan ako, masaya ako. No, kapag kasama ko ang pamilya ko, masaya ako. Hindi yung masama lahat ng mga yan. Pero sa totoo lang, the problem is, lahat ng mga bagay na yan pwedeng mawala sa'yo. So kapag wala na yan sa'yo, di malungkot ka na. Wala na yung kasiyahan. Naintindihan mo ba? Kaya po, tangayong mga nananampalataya sa Panginoon, dapat mas pinagpe-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng kagalakan. Kasi kahit wala kang pera, pwede kang maging masaya. Naintindihan mo? Bakit? Kasi nasa kalooban po yan. So ang focus po niyan is internal. No? Yun po yung focus po ng salitang happiness sa joy. Alam niyo ho, marami hong nagtatanong na bakit, no, even lalo na mga unbelievers, hindi ba ako pwedeng maging masaya? Hindi ba gusto ng Lord na maging masaya ako? Alam niyo, wag ho tayong magkakamali. Sa totoo lang, gusto ni Lord happy ka. Sabi mo sa tabi mo, gusto ni Lord happy ka.
No, hindi lang po si Senator ang ano niyan. Ang Lord gusto niya rin naman talaga. Kaya po 'di ba yung Matthew chapter 5, 'di ba? Yung beatitude sabi, no happy, no blessed or blessed na po. No, masaya, no? Gusto naman, pero wag ho nating kakalimutan. Pakinggan pong mabuti. Listen carefully po. Alam niyo, mas gusto ni Lord unang-una maging holy tayo para maging happy tayo. Hindi natin pwedeng tanggalin o ihiwalay ang holiness sa happiness o yung totoong happiness o yung joy. Naintindihan po ba? Kasi po, listen carefully. Alam niyo po, ang happiness, dapat po ito'y byproduct o result lamang o bunga lamang o resulta lamang ng ating pong pagiging holy sa harapan ng Lord. Naintindihan mo ba? Ulitin ko No, happiness will just be a byproduct of our holiness before God. Ang totoong magiging masayang tao, yung may kagalakan sa puso, sila yung namumuhay na may kabanalan sa Diyos. No, kahit hindi mo habulin maging masaya, kusa kang magiging masaya o magiging magalak ang puso mo kapag ikaw ay namumuhay na may kabanalan po sa Diyos. Naintindihan mo ba? Huwag ho nating kakalimutan po yan. Po? So, alam niyo ho, kaya po ang sabi rin ho dito ng, sabi ho ng Bible ho, going back sa verse 4, balikan ho natin. So sabi ho dito, makikita ho natin dito, ang mga talata pong ito, sabi yan, magalak kayong lagi sa Panginoon. So makikita po natin ang mga talata pong ito, hindi po ito optional. Ito po ay isang utos. Sabi nga natin, ito ay isang utos. No? So inuutusan po tayo ng Biblia, inuutusan po tayo ng salita ng Diyos na dapat i-pursue natin yung kagalakan. No, dapat inuutusan tayong mag-rejoice, na maggalak palagi. No? At ang sabi ho dyan, magalak kayong lagi. No, sa Ingles, rejoice in the Lord always. So yung pagre-rejoice, yung kagalakan, sa totoo lang makikita talaga natin na masusumpungan lang talaga yan sa Panginoon. Kaya sabi sa Ingles, rejoice in the Lord. And the word always. So ibig sabihin po na always, lagi. No? Hindi nakabatay sa sitwasyon sa buhay. Naintindihan mo ba? Hindi dapat tayo magre-rejoice lang kapag marami kang pera. No? Inuutusan rin tayo mag-rejoice kahit sa mga puntong may pagkakataong kuminsan para bang said na yung bigas mo. Because this is a command from God. Naintindihan mo ba? Bakit? Kasi sabi, rejoice in the Lord always. No? Hindi lang kapag bagong promote ka, hindi lang kapag may answered prayer ka. No, ang daling hong mag-rejoice sa Lord, ang daling maging masaya o may kagalakan sa puso. Di ba kapag may bago kang bahay, may bago kang sasakyan. Tama ho ba? Pero mga kapatid, hindi ho yun yung utos ni Lord. We need to rejoice in the Lord always. No, yun po yung sabi ho ng talata pong yan. At sabi pa ho doon, inuulit ko. Sabi nga natin, inuulit ko. No? Kaya po ang sabi ho dyan, inuulit ko. Sabi ni Apostle Paul, inuulit ko, maggalak kayo. So bakit na kailangan ulitin? Kasi napakahalaga nito. Isang bagay na kailangan nating matutunan bilang mga anak ng Diyos, yung pagre-rejoice sa harapan po ng Panginoon. Naintindihan mo ba? Kahit may sakit ka, kahit na parang feeling mo nag-iisa ka, pwede tayo magkaroon ng kagalakan sa puso. Naintindihan? Kaya po sa awit, di ba si David, sabi niya, nung inuutusan niya yung kaluluwa niya, sabi, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. No, kahit sa mga panahong ayaw niya, sabi niya, kailangan mo, kaluluwa ko. Kailangan mong magpuri sa Diyos. Kailangan mong magalak sa harapan ng Panginoon. Naintindihan mo ba? Kaya ang sabi niya, sa point number 1, ulitin natin, sikaping panatilihin ang kagalakang mula sa Diyos. Kasi mahirap po ito. Talagang kailangan nating pagsumikapan. Kailangan natin talagang na magbigay ng effort na mapanatili yung joy na to na galing po sa Panginoon. At ito po yung gusto ni Lord. Di ba nung first time tayo na born again, di ba nakakilala sa Panginoon, punong-puno tayo ng joy. Naintindihan mo ba? Na po, at alam nyo, ang kagalakan ay isa ho yan sa bunga ng banal na spirito. Kaya di ba sabi, fruit of the Spirit is love, joy, peace. Tama ho ba?
So after ng love is joy agad. Now, pangalawa, second point na makikita po natin sa mga talata pong ito. From the acronym na saya, no? So number 1, ang unang pong sagot sa blank ay sikapin. Number 2 ay alalahanin. Sabihin nga natin, alalahanin. Yan. Basahin po natin ng buo. 1, 2, 3, go. Alalahanin ang kabutihan na bunga ng kagalakan. Po, coming from verse 5. Balikan ho natin yung verse 5. Balikan ho natin verse 5. At basahin na uli natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Alam niyo ho, during the time of fasting, na po, in-encourage natin ang bawat isa talaga mag-journal. Tama ho ba? No? Na, alam niyo, sa totoo lang yung pag-journal, hindi dapat yan during the time rin ng fasting, katulad ng prayer time, ng fasting, no, ho, ng ating pong 40 days na intensive na Bible reading. Dapat all throughout the year, sana gawin natin. Bakit? Kasi alam niyo, napakahalaga na tayo ay nagjo-journal. Sinusulot natin yung prayer request natin, and also at the same time, dapat inaantay rin natin kung kailan tayo tinugon ng Diyos, kung papaano tayo tinugon ng Lord. No, napakahalaga ho niyan. Naintindihan mo, kaya di ba, nung mga previous Sundays, nagpapaalala tayo, sulat mo yung specific na prayer request mo. Tapos sa kabila ng maglagay ka ng column, sa kabila nun, maglagay ka ng date kung kailan in-answer ni Lord yung prayer mo. Then also, another column, papaano tinugon ni Lord yung prayer mo. No? Bakit? Alam niyo, napakahalaga ho yan. Kasi sa mga pagkakataong marami kang problema, hindi natin alam yung problema o pagsubok na kakaharapin natin this year. Pero to tell you honestly, napaka-powerful. Kapag ka marami kang problema, kapag ka naaalala mo, kapag ka binabalikan mo yung mga answered prayer mo, sa totoo lang, nai-encourage ka ng todo. Tumitibay yung faith mo. Nag-expect ka na, Lord, naghimala ka sa akin before. Lord, tinugon mo yung mga prayer requests ko before. Alam ko, tutugunin mo rin ngayon. Naintindihan mo ba? Alam niyo, maraming pagkakataon, kahit po ako, ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming pangangailangan, ang daming mga unexpected na mga mangyayari sa buhay, sa pamilya ko. Pero alam niyo, every time, isa ho sa nakakatulong sa akin. Of course, magbabasa ako ng Bible, magpe-pray ako, mag-worship ako, pero ang isa sa nakakatulong ng todo, kapag ka inaalala ko ang mga kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay ko. Naintindihan po ba? Very effective po ito. Kaya alam nyo, yung mga testimonies nyo, kaya nga, alam nyo, sana sinusulat nyo yan. At kapag ka meron kayong mga answered prayer, wag ho kayong mahiya, no? Na kausapin nyo po yung ating pong ibang mga leaders dito at gusto nyo mag-testify na kabutihan ng Lord, or even every joint prayer meeting natin for us to give God all the glory na po, ay maaari ho natin pong gawin yan. Hindi lang po hintayin natin yung Thanksgiving Sunday natin every last Sunday of the year. Naintindihan mo? Pero napakainam pa rin ho na, di ba, given the opportunity, pagka every last Sunday of the year, our Thanksgiving Sunday na isa-isahin mo lahat ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan po ba? Alam niyo, merong isang napakagandang talata sa Bible. In the book of Lamentations chapter 3, no, alam ko very familiar tong passage na to, di ba? Ito yung 1980s na song na yung The Steadfast Love of the Lord Never Ceases. No? So isa ho ito sa napakagandang awitin nung 1980s pa. Ako talagang nagmi-ministeryo sa akin tong kanta po na ito na nagpapaalala. No? Na talagang ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi po nagbabago. Pero most of us, memorize natin or kinakanta natin yung verses 22 and 23. Naintindihan po ba? Nang sabi ho doon, the steadfast, yung pag-ibig mo. Di ba may Tagalog rin ho kasi noon. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Pero napakaganda rin pong i-take note at pansinin, yung bago pong mag-verse 22, yung verse 21. And also, to give us some background po, alam niyo po, ang talataon to, galing po sa Book of Lamentations. Ang ibig sabihin po ng Lamentations sa Tagalog ho ay panaghoy. Panaghoy o pagtangis. Now, bakit o si Prophet Jeremiah during this time, siya po yung nakasaksi kung paano po na pinahintulot ng Diyos na ang kanyang mga kababayan ay parusahan po ng Diyos. Na nasako po sila hindi lang ng Assyrian Empire, but even po yung Babylonian Empire.
Na to the point na ang sabi ng Bible, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pinahintulot niyang hindi lang sakupin yung bayan, even po yung templo ay wasakin. Kaya gano'n na lamang ho yung pagtangis, gano'n na lang ho yung pag-iyak ni Prophet Jeremiah. Kaya po nakasulat ho siya ng Lamentations o Panaghoy. Ang Book of Lamentations ay may 5 chapter. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, no, sa kalagitnaan ng chapter 5, lumabas po yung chapter 3. At sa chapter 3, sabi niya, yes, nakikita ko yung lahat ng paghihirap ng kababayan ko. Inaalipin kami, pinarurusahan kami. Wala na kaming bahay. Kinuha kami at dinala kami sa isang lupain na hindi namin alam magsalita. No, talaga kami pinagmamalupitan. Pero ang sabi niya in verse 21, sabi niya ganun, gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. No? Sabi niya, ibig sabihin, na-encourage ng todo si Prophet Jeremiah. Every time na naaalala niya, ano yung naaalala niya? Verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. No? Ibig sabihin na magmamaliw, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mauubos, hindi matatapos, hindi magwawakas. Kaya sabi sa Ingles, the steadfast love of the Lord never ceases. Naintindihan mo ba? Kaya pong sabi rin ho dyan, verse 22, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. And verse 23, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, every time na mumulat mo yung mata mo tuwing umaga, no, panibago, very fresh yung love ni Lord, yung grace ni Lord na nakahanda pong ipagkalob sa bawat isa po sa atin. Ano man yung kalalagayan ho natin sa buhay. Wag na wag ho natin kakalimutan. Marami kang problema ngayon, may karamdaman ka, no? Marami kang pagsubok, ang dami mong alalahanin. It's a good thing for us to be reminded. And also to remind ourselves also na kailangan natin talagang gawing alalahanin na Lord, naging tapat ka dati. Magiging tapat ka pa rin ngayon kasi hindi ka nagbabago. Naintindihan mo ba? Na susundan po ba? Pwede bang palakpakan po natin po yung Panginoon? Amen. Hallelujah. Amen. No po, at alam niyo ho, no, verse 5, so going back sa Philippians chapter 4, kaya po, sabi ho ni Paul, sabi niya, no, ang susi po talaga, kailangan natin huwag kakalimutan yung katapatan ng Panginoon, yung mga answered prayer, yung mga himala ng Lord. Kasi nagiging encouragement yan, una sa atin, and even magiging encouragement yan sa ibang tao. Tama ho ba? No, kaya nga po, sabi po verse 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Alam nyo, yung mga taong makakapag-share lang ng kabutihang loob, sila ho yung napangpala rin naman ng kabutihang loob ng Diyos. Kasi tama po yung kasabihan, you cannot give what you don't have. Naintindihan po ba? Nasusundan po ba ako? Alam nyo yung mga taong nagkakalob ng kabutihan, tumutulong sa kapwa, no, sila ho yung talagang nakaranas ng pagpapala ho ng Diyos eh. So it's a command also for us na i-share. No, hindi mo lang alalahanin, that's the only first step, pero kailangan natin i-share, ibahagi yung kabutihang loob sa ibang tao. Kasi alam nyo, the more na binabahagi po natin yung kabutihang loob, sa totoo lang, the more na mapupuno ka ng kagalakan. Naintindihan po ba? No, subukan nyo, ang dami mong problema. Subukan nyo lang po ito. Ako may mga pagkakataong ginagawa ko ito. Yung bang dami mong problema, no, nasa loob ka ng bahay, no, imbis na magmukmuk ka, lumapas ka. Tapos sumanip ka ng taong matutulungan mo rin ng problema. Naintindihan nyo? Alam nyo, nakakagaang kahit na parang hindi pa na nawawala yung problema mo, wala pang solusyon, pero alam nyo, the fact na tumutulong ka, ay gumagaang yung kalooban mo. Naintindihan po ba? Kasi po yun yung layunin ho ng Diyos po sa atin. Naintindihan po? Yan po yung tinuturo ho dyan. Sabi nga dyan, malapit nang dumating ang Panginoon. Naintindihan po ba? No po, then point number 3 ho. So una ho ay sikapin, pangalawa ay alalahanin. No, ang kabutihan na bunga ng kagalakan. Point number 3 po ay salita hong yakapin. Sabi nga natin, yakapin.
Sabihan, yakapin ang kapayapaan na galing sa Diyos. O inuna lang po natin dito yung verse 7, no? Dahil just for the sake of the acronym na saya, pinilit ko talagang, hindi po pilipitin naman. No? Hindi naman masama po ito. No po? So sabihin ko dyan, from verse 7, talunong muna tayo sa verse 7. Sabihin ko dyan, yakapin ang kapayapaan na galing sa Diyos. Sabihin nga natin, kapayapaan. Sigaw natin, galing sa Diyos. Ayan, okay. Basahin po natin yung verse 7 ng sabay-sabay at malakas. 1, 2, 3, go. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. No, alam niyo, sabi ko sa Ingles, the peace of God, no? Yung kapayapaan galing sa Diyos, the peace that surpasses all understanding. Alam niyo ho, marami hong bagay dito po sa mundo na sa totoo lang hindi ho natin maintindihan. May ka-chat po ako lately, no, sabi niya, Pastor, bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Kung kailan during the time ng fasting, dami kong problema, daming pagsubok sa pamilya namin, ganito, ganyan. Alam niyo, hindi ko alam yung re-reply ko sa kanya. Sabi ko, Brad, totoo, hindi ko rin maiintindihan. Wala akong sagot sa mga tanong mo. Hindi ko rin mapapaliwanag yan ngayon. Pero isang bagay na alam ko, hindi ka iiwan ng Lord. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kailangan mo lang kumapit ng todo sa Diyos. At ang Lord, pwede kang bigyan ng kapayapaan even in the midst of those so many problems na meron ka, pati pamilya mo. At yan po yung pangako ho dito. No, the peace that surpasses all understanding. Ibig sabihin, yung sa dami ng problema mo, ibig sabihin ng peace that surpasses all understanding, sa dami ng problema mo, di ba may mga pagkakataong pagod ka na? Tama ho ba? Kakaisip, kakadiskarte. Naintindihan mo? Ng paghahanap ng solusyon sa napakarami mong problema. No? Pero ang ibig sabihin po nito, kahit na hindi kaya ng isipan mong solusyonan ang dami mong sunod-sunod na problema, even in the midst of those problems, pwede kang bigyan ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo ng sanlibutan. Kasi yung assurance ng Lord na, anak, kasama mo ako. Amen ho ba? Sabi mo sa kakatabi mo, kasama mo si Lord. Sige, sabi mo sa katabi mo, may kapayapaang galing sa Diyos. Amen. Na po. Alam niyo ho, no? So, maraming bagay, no? Posible hong may sakit tayo, no? Pagka lumingin tayo sa paligid natin, daming gera, daming pagtataas ng bilihin, ang daming kahirapan, daming karamdaman, no? Ang dami pong, so may mga kamatayan na nangyayari sa paligid natin. Pero, alam niyo, ito yung pangako ng Lord na wag nating kakalimutan. Ito ho'y available para ho sa atin. No, yung kapayapaan, no? Na galing po sa Diyos. Naintindihan ho ba? Kaya po, gaya mo nabanggit ko kaganina, di ba yung love, di ba fruit of the Spirit is love, joy, peace. Alam nyo, natutuwa ako, magkadikit yung joy and peace. Kasi para sa akin talagang magkapatid siguro talaga yan. No? Na kapag ikaw ay may kagalakang galing sa Lord, mapapayapa ang kalooban mo. Naintindihan po ba? No, alam niyo po, so ito po yung mga point natin. Then point number 3 is, so una po ay sikapin, pangalawa alalahanin, pangatlo po ay yakapin. Then point number 4, coming from verse 6, ay yung salita pong alisin. Sabihin naman ho natin, alisin. Yan. Na po, alisin ang kabalisahan ng buhay. Yan. Verse 6, basahin po natin po yung verse 6. Nang malakas at sabay-sabay. Okay po, ready na ho ba? 1, 2, 3, go. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Alam niyo ho, ang dami hong mga killjoy dito ho sa buhay natin. No? Ibig sabihin yung pumapatay ng kagalakan po sa puso. Ito yung nag-aalis ng joy sa puso natin. Ang daming problema, pagsubok, di ba? At isa po dyan ay yung pag-aalala. No, ito yung madalas pumapahawi ng kagalakan natin, yung sobrang pag-aalala sa dami ng problema.
Pero no, alam niyo ang susi. Kaya nga po sabi ng verse 6, sabi diyan, huwag kayong mabalisa. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mabalisa. Sabi mo sa kanya. No? No? Kaya ang sabi rin ho dyan, no? So sabi ho dyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. No? Nang sabi, sa lahat ng bagay. No? Hindi lang yung malalaki ang dapat nating hindi tayo nababalisa. Kahit po yung maliliit o ano man, malalaki, maliit na problema. Sabi ng Bible, lahat ng bagay. Huwag mong masyadong, huwag kang mag-worry. Diba, kahit kasi si Jesus, sabi niya, no, ang pag-aalala ay wala namang mabubuting madudulot sa atin. Hindi naman magpapahaba ng buhay mo yan. In fact, magpapaigsi pa nga ng buhay mo, sobra mong pinag-aalalahanan. So ano pong solusyon? Sabi ho ng Bible, sabi diyan, huwag tayong mabalisa sa lahat ng bagay o sa anumang bagay. Papaano tayo hindi mababalisa? Nandito rin po sa talata. Sabi ho diyan, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So imbis na mag-alala daw tayo, naku, si Judith nandyan na, yung mga bayarin nandyan na, naku, yung anak ko, paano na mag-aaral? Yung anak ko, paano kaya siya ngayon? Nasaan kaya siya ngayon? No, sabi diyan, ipagkatiwala natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. At yung pananalangin pong may pasasalamat po sa Diyos. No, palagi nating inuulit-ulit po na, alam nyo, mas effective po yung prayer na yung pinagpapasalamat mo sa Diyos. Kesa yung panalangin pagrereklamo. Kesa yung pananalangin pong may pagdududa o pag-aalinlangan kay Lord. Kesa yung panalangin parang inuutusan mo ang Diyos na may utang ka sa kanya, may utang ang Lord sa'yo. No? Alam niyo yung po yung pinapaalala ho sa atin ng mga talata pong ito. Yung pananalangin pong may pananampalataya sa Diyos. Yung pananalangin pong may pasasalamat at meron pong pagpupuri sa Diyos in advance. No? Kasi alam niyo, alam po ni Apostol Pablo, no? Alam po ni Apostol Pablo yung kapangyarihan ng, no, even in the midst of problems. No, parang kaya nga po yung context na nabanggit ho natin kaganina, wag mo nating kakalimutan, si Apostol Pablo, kung meron pong taong may karapatan na magreklamo at magalit sa Diyos, siya na. Tama ho ba? Nung magtampo, siya na. Bakit? Kasi ginagawa niya naman yung utos ni Lord sa kanya, pero inalaw pa rin ng Lord na makulong siya. Naintindihan mo ba? At sa kanyang pagkakakulong, sabi ng Bible, maraming mga kasamahan niya, iniwan siya, pinabayaan siya. Naintindihan po ba? Hello? Pero alam nyo, nananatili yung kagalakan kay Paul. Bakit? Kasi alam niya yung sikreto kung ano yung susi. Sa panahon ng problema, kung merong bagay na dapat na hindi mawawala sa'yo, yung pagpupuri sa Diyos . No, yung pananalangin may pasasalamat at pananampalataya kay Lord . No, kaya nga alam niyo, isang specific po, in the book of Acts chapter 16, isang specific na reminder po sa Bible, na bakit natin nabanggit na, alam ni Apostol Pablo yung sinasabi niya dito, bakit kasi naranasan niya po ito? Na isang beses ng kanyang pagkakakulong, mga kapatid, no, bago siya kinakulong nung time na to, sabi ng Bible, in the book of Acts, binugbog siya. No, pinarusahan pa ho siya dito nung time na to. Naintindihan mo ba? Pero anong ginawa ho ni Apostol Pablo, imbis na magreklamo, imbis na magalit sa Diyos, magtampo sa Panginoon, sabi ho ng Bible, sabi po verse 25, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Then verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Alam nyo, danas po ni Pablo, bakit siya nag-uutos ng ganito? Na magalak kayo kahit marami kayong problema. Magdiwang kayo, magpuri kayo sa Diyos. Kung may isang bagay na wag mong papayagang nakawin ng demonyo sa iyo, yung pagpupuri mo sa Diyos. Bakit? Kasi alam ni Pablo na may kapangyarihan every time na mga anak ng Diyos nagpupuri sa Panginoon. Tama mo ba? Kaya ang sabi ng Bible, verse 25, pakibalik po, di ba? Sa totoo lang, pagod siya dito, bugbog sarado siya dito, pero sabi kahit maghahating gabi na, walang makapigil sa kanila
Anong ginawa nila? Patuloy sila sa pananalangin. Hello? Tama mo ba? At hindi lang yung patuloy sila sa pag-awit, sa pagpupuri sa Diyos. Sa kalagitnaan ng problema, sa kalagitnaan ng paghihirap, sa kalagitnaan ng pagkakakulong. No, hindi mawala, hindi mapigilan sila Apostol Pablo. Kaya sabi niya, nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Naintindihan po ba? Anong bunga ng kanilang pag-aawit? Ng pagpupuri sa Diyos? Anong ginawa ng Lord? Sabi ho, verse 26, lumindol ng malakas at nayanig. No, yung buong bilangguan. No, na to the point, sa sobrang lakas ng paglindol, na we believe galing kay Lord po ito. Nang sabi ho ng Bible, no, pati mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Sabi yan, sabi yan, biglang nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala. Alam niyo, naniniwala ako may mga tinuturo ang Lord po dito. Marami hong mga pintuan na nakasara, marami hong mga tanikala na posible hong makalaya ang mga tao. Posible hong makalaya ang pamilya natin sa mga tanikala. Every time we praise God, every time we worship God. Isa po ito sa pinapaalala. Posibleng hindi tayo literal na nakakulong ngayon. Pero posibleng ang daming umaalipin sa atin, sa anak mo, sa asawa mo, no, kahirapan, karamdaman, no, mga bisyo. Naintindihan mo ba? Posibleng maraming pagkakakulong o tanikala na pwede hong parang feeling mo, nagkakaroon ka ng limitasyon. Pero every time, ito hong tinuturo at pinapaalala ng passage na to, kapag ka hindi ka titigil sa pagpupuri sa Diyos, maraming tanikala sa buhay mo, sa pamilya mo, ang pwede pong mabigyan tayo ng kalayaan. Naintindihan mo ba? Hello, susunod mo ba? At alam nyo, ang dami hong talata sa Bible. No, kaya po, alam nyo, napakahalaga. Isang bagay na pinagpipray ko talaga sa Lord. Lord, kung merong isang bagay na turuan mo ang church namin, turuan mo kami talagang magpuri sa iyo ng totoo. Ulitin ko po, mga kapatid, ulitin ko po. Kung meron akong isang pinagdadasal ng todo sa Diyos, Lord, turuan mo kaming magpuri sa iyo ng totoo. Alam nyo, naintindihan ko ho kayo. Kasi nung 1989 po na nakakilala ako sa Panginoon, talagang dahil po sa dami na pinagdaan ako sa buhay, no, galing ako sa broken family, no, iniwan kami ng tatay ho namin, alam nyo, lumaki ho ko na talagang malungkutin. No? No, lumaki ho kong introvert. Ayoko na maraming tao. No, lumaki ho kong ayoko napapansin ako. Lumaki ho kong tahimik ako talaga. Lumaki ho kong ayokong may pumapansin sa akin. At ayaw kong tinitingnan ho ako. Kaya alam niyo, biyaya ho ng Lord na natuto kong tumayo sa mga tao. Sa totoo lang, grabe ho yung takot ko. Naintindihan mo ba? At lalong-lalo na, nung unang mga panahon na pag-attend ko ng church, ayaw kong umattend ako ng church dati, during the time ng preaching lang, kasi ayoko yung pumapalakpak, ayoko nagtataas ng kamay. Nang feeling ko, lahat ng tao nakatingin sa akin. Very conscious ako sa sarili ko. Ano kayo itsura ko kapag nakataas ako ng kamay? Baka yung katabi ko mabahuan sa kilikili ko. Naintindihan, very conscious ako. Kaya ayaw ko dating nagtataas ng kamay, ayaw kong pumapalakpak. Para bang, naku, ano kayang iniisip ng katabi ko? Alam nyo, ganun ho ako dati. Pero alam nyo, unti-unti, every time na nagbabasa ako ng Bible, na tinuturo ho pala ng Bible, ginagawa mo yan hindi para sa katabi mo. Hello? Ginagawa mo yan para kay Lord. Kaya nabanggit ho ito ng preaching last Sunday. Di ba? Yung story ho na nung si David po ay binalik niya yung Ark of the Covenant. Tama ba? Na ang daming pagkakataon na yung Ark of the Covenant ay wala ho sa dapat mong kalagyan niya. Kaya anong ginawa ni David sa Bible, si King David, di ho ba na sabi niya, sabi ho nung inutusan niya yung mga Levites, tama ho ba? Tapos siya ho ay talaga hong grabe ho yung kanyang pagpupuri sa Lord. Sabi, siya ho ay lumulundag, sumasayaw sa Panginoon. Hello? At anong sabi ho ni Michal yung asawa niya? No, sinalubong agad siya. Pinaparaphrase ko na lang. Basahin niyo na lang sa Bible. Sabi niya, ang magaling na hari, anong pinagagagawa mo dyan?
Anong ginawa ng magaling na hari na yan? Hindi ka ba nahihiya? Sa pinaggagawa mong lumulundag-lundag ka, sumasayaw-sayaw ka sa paligid ng mga alipin mong babae? Nakakahiya ka. Naintindihan mo ba? Para bang, naku, nakakahiya ka naman. No, supervisor ka, manager ka, tapos para kang buong again. Papalakpak-palakpak ka, tataas-taas ka ng kamay. Naintindihan mo ba? Pero alam niyo, anong sagot ni David kay Michal sa kanyang asawa? Hindi ko to ginagawa sa'yo. Hindi ko ginagawa to sa tao. Ginagawa ko to kay Lord. Amen ba? Hello, pwede bang palakpakan po natin po yung Panginoon? Amen. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, ginagawa ko to para kay Lord. Hindi to para sa'yo. Amen ba? Nasusundan ho ba? Huwag ho natin kakalimutan, every time na umaawi tayo sa Diyos, hindi yan para sa katabi mo. Kahit wala ka sa tono, okay lang. Naintindihan mo ba? Kahit wala ka sa timing. Naintindihan mo ba? Na kahit katulad ko, parehong kaliwa ang pako, hindi yan para sa katabi mo, para kay Lord yan. Alam nyo, every time na na-realize ko, sabi ko, Lord, pakinggan nyo itong mabuti. Alam nyo, nung na-realize ko na, sabi ko, Lord, kung nandito ka kaya sa kalagitnaan, ano kaya ang gagawin ko? Naintindihan mo ba? Ano kaya ang gagawin kong klase ng pagpupuri sa'yo? Mga kapatid, wag na ho nating hintayin na makaharap natin ang Lord bago natin ibigay yung best na pagpupuri sa Kanya. No, kasi yung pagpalakpak para sa hari po yan. Hari ng mga hari. Yung pagtaas ng kamay para po sa Diyos na buhay po yan. At every time na ginagawa ho natin yan sa Bible, meron pong himala ang Diyos, mga kapatid. Pakinggan nyo ho itong mabuti. Alam nyo ho, si Satan po, maraming bagay na ayaw niya ho ng ginagawa natin. Isa na dyan yung pagpe-pray. Totoo yan, ayaw ni Satan na nagpe-pray tayo, nagpa-fast tayo. Pero makinig ho mabuti Isa ho, listen, makinig ho muna sa akin. Sa akin ho muna kayo tumingin lahat, please. Sa akin ho, napakahalaga ho nito. Kung meron hong bagay na ayaw si Satan na nakikita niyang ginagawa ho ng mga Kristiyano, ay yung nagpupuri po sa Diyos. Bakit to? Kasi dati ho siyang praise and worship leader sa langit. Naintindihan ho? Nung bago ho siya maging fallen angel, siya ho yung tagapanguna sa langit ng pagpupuri sa lahat ho ng mga anghel doon. Siya yung pinaka-leader. Pero nung point na sabi niya, gusto kong kunin yung pagpupuri. Gusto kong kunin yung pagsasamba, sabi ni Satan. And that's the time na siya po inihulog ng Diyos mula po sa langit. Naintindihan po ba? Kaya po every time na tayo, listen, makinig po, every time tayo nag-worship tayo kay God, every time na nagpupuri tayo, pumapalakpak tayo, galit na galit siya. Bakit? Kasi naaalala niya yung dati niyang ginagawa sa langit. Hello? Kaya hindi siya makakatagal na pagmasdan ka. Inis na inis si Satan. Kaya kung meron tayong kaya nga ang ganda nung inawit natin, di ba? No, our praise is a weapon po, sa ating pong mga enemies. Naintindihan ho ba? Kapatid, makinig ko mabuti. Maraming masasamang espiritu sa bahay niyong lalayas kapag natuto kang magpuri sa Diyos. Totoo ho yan. Wala ho yung biro. Di ba si David na lang sa Old Testament, di ba? Si King Saul, every time sabi na nadidemon po si Saul. Kasi umalis na yung banal na spirito sa kanya. Kasi during the Old Testament, umaalis yung banal na spirito pa Naintindihan po ba? Anong ginagawa ni David? Pinapatawag siya ni Saul. Bakit? Tinutugtugan niya ng harp. At ang sabi ng Bible, every time na tumutugtog si David ng harp, ang demon, ang evil spirit na umaalipin kay Saul, lumalayas. Bumabalik sa katinon si Saul. Naintindihan po ba? No, gusto mong bumalik sa katino ng asawa mo, ang anak mo, matuto kang magpuri kay Lord. No, huwag kang mahiya na sumamba sa Diyos. Huwag kang mahiyang pumalakpak. Naintindihan po? Alam nyo, isang bagay rin na tuwan-tuwa po ako sa Lord. Una, lalo na po sa mga anak ko, Lord, salamat, nanampalataya sila sa'yo. At a very young age, sabi ko, Lord, praise God. At ang isa pa sa bagay na nagpapasalamat ako sa Diyos, natutuhong maglingkuran ng mga anak ko sa Panginoon.
At ang isang bagay ho na sabi ko, Lord, wag mo nga alisin sa mga anak ko. No, talagang praise God po na pinagpapasalamat ko na na-involve ho sila sa praise and worship team. Sabi ko, prayer ko, Lord, sana wag silang titigil na papurihan ka. Kasi naniniwala ko maraming problema na posibleng mararanasan nila that every time they worship you, they praise you personally. Alam ko may tagumpay, meron kang gagawing himala sa buhay po nila. Kasi yan po yung turo ho ng Bible. Naranasan niya ni Paul, naranasan po yan sa Old Testament. No, ang daming mga example, pwede ho kung magturo dito ng ilang oras para lang ho patunayan tayo that every time we praise God, every time we worship God, ang kapangyarihan niyo ho ay dadali po sa ating po mga buhay. Is another example na lang, last na example na ho ito, last na example. No, in the book of Joshua, chapter 6, napaka-familiar passage po nito. Di ba na sabi ng Lord, ang mga Israelites papunta na sa promised land. Tama ba? At may mahigpit pong bilin po. Kasi, di ba, alam po natin sa Bible na sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang nakawalan ng pananampalataya sa Diyos, sa kanila pong puro pagrereklamo, ay yun po yung naging dahilan. Kaya hindi po sila agad nakapasok ng promised land. Hello? Na supposed to be dapat ang bilis lang nilang pumunta sa promised land. Naintindihan po? Pero pinahintulot ng Lord na, sige, dyan muna kayo, magpaikot-ikot kayo dyan. Pero nung ready na sila, may mahigpit pong bilin ang Lord sa kanila. Inutusan po ni Joshua, sabi niya, kausapin mong mabuti yung mga kababayan mo. Itong gagawin nyo. Papalibutan nyo yung Jericho. Sabi niya, ng 6 na ulit. Iikot kayo dyan, araw-araw, once a day. Sabi ng ganun ng Lord sa kanila. Pero sabi ng Bible, sa 7 araw, on the 7th day, at sabi pa ho pala ng Bible, sa 6 na beses kayong umiikot, sa unang 6 na araw, walang magsasalita. Hello? No? Walang magsasalita. Kaya alam nyo, ako during the time of fasting, ako naniniwala ko, we need to remind ourselves na pagka nag-aayuno tayo, dapat ina-avoid natin yung pagsasalita ng, lalo na yung mga negatibo. Lalo na yung mga pagrereklamo. Naintindihan po ba? I-avoid natin yan. No, hindi tama, hindi timing, yung nasa prayer and fasting ka, puro ka reklamo, puro negatibo yung nakikita mo, lumalabas sa labi mo, hindi yan nakakatulong. Kaya ang sabi ng Lord, kayong mga reklamador, kayong matitigas ang ulo, sa 6 na araw na lilibot kayo, bawal magsalita. Pero ang sabi ng Bible, sa 7 araw, 7 beses, no, that's the time. 7 times kayong iikot at sa 7 times, sabi ng Bible, balikan nyo ito. Sabi ng Bible, lahat kayo sisigaw ng pinakamalakas. Naintindihan mo ba? Itotodo nyo yung pagsigaw kay Lord at naniniwala ko yung pagsigaw nila ay pagpupuri sa Diyos. Isa hong pagdideklara ng katagumpayan ng Panginoon. Naintindihan po ba? Hello? And I believe this is the time also for us. After na fasting, mga kapatid, we need to declare by faith na Lord, mabuti ka. Naintindihan mo ba? At anong sabi ho ng Bible? Nung 7 times na sumigaw sila ng ubod lakas at sabay-sabay. Anong sabi ho ng Bible? No, alam nyo, gumuho po yung matibay, mataas at matatag na wall of Jericho. Naintindihan mo ba? So anong ibig sabihin nyo sa atin? Maraming pader na pwede hong gumuho every time we praise God. Every time we worship the Lord. Mga kapatid, ang dali hong magpuri sa Diyos. Kapag may answered prayer, ang dali magpuri kay Lord. Kapag may healing ka, no, may himala, may promotion, may bonus ka, ang dali. No? Na magpuri kay Lord. At alam nyo, makinig mo mabuti, normal ho sa tao na magpuri sa Diyos kapag may kabutihang natatamo. Tama ho ba? And it is evil. So kung normal sa tao na magpuri kay Lord kapag may positive things, pero isa hong evil thing, mga kapatid. Kapag may mga pagpapala ka, tas nananahimik ka at hindi ka nagpupuri sa Diyos. Tapos iniisip mo, kasi naging magaling ako. Pinagsikapan ko to kasi madiskarte ako.
Mga kapatid, hindi ho yan maka-Diyos. Hindi ho yan maka-Diyos. Naintindihan ho ba? Normal, dapat ang ginagawa ng tao. Every time na may blessing ka, may answered prayer, you praise God, Lord, dahil sa iyo to. No? Isang kasamaan yung kapag may mga pagpapala ka, inaangkin mo yung pagpapala, akin to. Sipag at pawis ko to. Diskarte ko to. Isa hong kasamaang bagay yan sa harapan ng Diyos. At alam nyo, mga kapatid, it is a spiritual thing. So kung may normal thing, may evil thing, may spiritual thing. At alam nyo ano yung spiritual na bagay? Isa hong maka-Diyos na gawain. Makinig kong mabuti. Huwag niyong palalampasin po ito. Isa hong maka-Diyos at spiritual na bagay, yung gagawin mong magpuri sa Diyos kahit na wala pa ho yung answered prayer. Hello? Kahit na naghihintay ka pa ng tugon ni Lord, ng provision ni Lord, ng kagalingan ni Lord, pero pinapasalamatan mo na siya, pinupuri mo na siya in advance. Isa hong spiritual at maka-Diyos na gawain ho yan. Naintindihan po ba? It's a spiritual thing. Alam mo yung ganda nung inawit natin kaganina di ba? Yung sa worship song na Raise a Hallelujah. By the way, mabilis na lang. Alam nyo, last week, umattend ho kami ng isang conference sa isang mega church po kasi may dalawa akong kapatid na doon umaattend. So, na isang discipleship conference po doon. At may mga ilan po silang speaker na nandun. At alam nyo, first time ko ho talagang nangyari po ito. Talagang hindi ko na ho makakalimutan po ito sa tanang buhay ko. At yung church na to, alam ko kilala niyo tong church na to. So last Thursday, Friday, Saturday, no, may iba may picture pa nga na nandun. So isang discipleship conference. Meron ho dong speaker na isang Indian na nag-speak ho doon. At alam niyo yung Indian na yun, one thing na call yung attention ko. Kasi bihira po sa church na yun na parang nakakapag-invite ng ganun. Every time mo na nag-speak siya, pag meron siyang pino-point out, tutuldukan niya ho yung salitahan niya ng Hallelujah. No? As in, sasabihin niya, Hallelujah. No? Every time. At alam niyo, sabi ko, parang may kakaiba sa kanya. Magkatabi kasi kami ng asawa ko. Sinisi ko, sabi, parang may kakaiba sa pastor na to. Parang no. Sabi ko, medyo masiyahin siyang tao. No? Masayahin siyang tao. Kasi very energetic siya. And talagang sabi niya, Hallelujah, praise God. Ganun siya mag-speak. At bihira po sa conference na yun na ganun magsalita. At every time talaga, sabi ko, may hinihintay akong gawin niya. No, talagang napapangiti ako na talagang every time, talagang all throughout. Kasi second day, nag-speak na siya hanggang last day. Talagang sinisiko ko yung miss ko. Sabi ko, may kakaiba sa kanya. No, siya yung pospos ng banal na spirito. Very anointed siya. At alam niyo, Saturday, kasi naka-fasting ho tayo. Sa totoo lang, Friday night, umuwi kami dito. Kasi Thursday, doon na kami natulog sa kapatid ko. Then Friday, umuwi kami kasi nga may joint prayer meeting tayo dito. Sa totoo lang ng Friday night, sabi ko parang pagod na ako, gutom ako. Ang hirap mag-fasting, nagdadrive ho ako. No, tapos, gutom, attend ng conference, sabi ko parang pagod na yung isip ko. Sabi ko parang ayoko na. Noong unang ako nagising sa amin yung anak ko po, si Hannah pa, sabi niya, ano na tanghali na, hindi ba tayo attend ng conference? At hindi ako sumasagot. Although nakaupo na ako, nagpe-pray na ako, nagdi-devotion na ako, parang ang bigat ng katawan ko. Sabi lang ng misis ko, banda nakahiga pa siya, attend tayo. Tapos bago na siya. Talaga ako yung parang huling kasi parang very hesitant na ako. At alam niyo, mga kapatid, nung time na yon, attend, sige go. Salamat na lang, yung anak ko na yung nag-drive at the time. Napapunta kasi sobrang pagod ko na rin. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Pero alam nyo, yung tema ho kasi nung conference is known by love. Ang ganda ho nung conference. Pero nung una, parang hesitant ako. Sabi ko, ano ba yan? Napaka-common naman. Love, about yan. Beses ko na naaral yan. Naturo ko sa church yan. Pero alam nyo, isang bagay yun na talagang kinaugnay ho ako ng Lord. Sabi ko nga, alam nyo, lahat ho ng message yun, parang very clear na nakikita ko yung sarili ko. At isa sa bagay ho na naramdam ko, sabi ko, Lord, kulang pa pala ako ng pagmamahal. At parang hindi ako kaibig-ibig na tao. At ako yung taong namimili lang ng taong mamahalin ko. Pagkapangit ang ugali, hindi ko kasing bait, etsa pwera ka.
Hindi kita mahal, hindi kita tanggap. Mahal ko lang yung mga mababait. Alam niyo, yun ho yung nakikita ko. Every time na may mag-i-speak, yun lang ho yung nararamdaman ko. At alam niyo, last day ho, Saturday morning, di ko makakalimutan po ito. Nung nag-speak yung Indian na pastor po na to. At very powerful yung message. Very powerful. Nakaka-bless. At during this time of prayer, alam niyo, so nag-pray siya, sabi niya, meron ditong gusto mong hinipo ka ng Lord ng message, tayo ako agad. At nagtaas ako ng kamay. At alam niyo, nag-pray ako ng todo. 2 simple prayers so yung naging prayer ko. 2 simple prayers. Hindi ko makakalimutan eh. Nakataas yung dalawa kong kamay at nakapikit talaga ako. Nakapikit ako ng todo. At alam ko, nagpe-pray ako by heart ng 2 simpleng prayers. Sabi ko, Lord, kailangan ko, punuin mo ako ng pagmamahal mo. Punuin mo ako ng love. Kailangan ko yan. Gusto ko ng pagmamahal mo. Then pangalawang prayer ko, sabi ko, Lord, tanggalin mo ang lahat ng hadlang para hindi mo ako mapuno ng pagmamahal. At after ko mag-pray na yun, alam nyo, sabi ko nga ho, first time ko lang maranasan po ito. At naniniwala ho kung marami hong kapamaraanan at manifestation ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para ho iparana sa atin yung kapangyarihan niya. Pero alam nyo ho, ulitin ko, ang tagal ko na, 1989 pa ho ako na born again. No, year 2000 pa ho ako naglingkod ng full-time kay Lord, nagpastor. Pero first time ko ho itong maranasan. Bigla hong nanghina ho yung mga tuhod ko at napaupo ho ako. Mabuti na lang nasa bandang likuran ho kami. 12,000 yung taong nandun sa conference na yun. Alam niyo, bigla hong nanghina yung tuhod ko talaga at bigla hong unti-unti, nanginig ho ako buong katawan. Literal ho. Hindi ho ako nagdadrama, hindi ho ako ayaw, sabi ko nga sa inyo kaganina, ayaw kong napapansin, ayaw ko ume-eksena. Gusto kong pumapasok ng simple, lalabas ng simple, ayaw kong may nakakapansin sa akin. Pero bigla ho yung buong katawan ko, nanginig ho ako. Akala ko una malamig lang. Pero nung nakikiramdaman ko yung sarili ko, ang init ng loob ko, pero nanginginig yung, at talagang hindi ho, figure of speech, talagang literal, gumagalaw yung buong katawan. At hindi ko makontrol. At every time na alam niyo, pinipilit ko, sabi ko, kinakalma ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord. Oh. At every time na kinakalma ko, umihina yung panginginig ng katawan ko. Pero alam niyo, bigla naman, hindi ko maintindihan. Alam niyo, hindi ko mapigilan yung pag-iyak ko, yung pagluha ko ng tuloy-tuloy. Grabe ho, hindi ko makalimutan. Hanggang sa tapos na ho yung prayer, yung pangalawang pastor na si Edmond Chan na yung nagpe-preach at that time, alam nyo, buo, sabi ko nga, more than an hour, nanginginig ho yung buong katawan ko. No, nakapikit ako, yung tenga ko at diwa ko, very clear. Kaya sabi ko na lang sa asawa ko, sabi ko, pag-pray mo ko. Di ko alam yung nangyayari ko, kasi first time nangyayari sa akin eh. No? So nanginginig ho ako, tapos kinakalma ko. Alam niyo, sabi nga ng misis ko, after nasa bahay kami, nahihiya siya eh. No, nahihiya siya kasi alam ko, ramdam na makatabi ko yung nangyayari ho sa akin. Sabi niya, no, iyak ako na iyak, tumutuloy yung luha ko. At alam niyo, si Edmond Chan, every time na binabanggit niya yung God's love, di ko maintindihan. Nakapikit lang ako, pero yung pandinig ko at diwa ko, gising na gising, tulo yung luha ko. Na to the point ho, na sabi ng misis ko, mag-face mask ka kasi parang nakakahiya. No? Na umiiyak ho ako, na hindi ko maintindihan, nanginginig ho yung buong katawan ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya mag-face mask. Isuot mo yung face mask sa akin. At alam niyo ho, nung pinagpe-pray ako ng misis ko, hawak ko nga yung Bible kasi sabi ko, Lord, alam mo, habang pinagpe-pray niya ako, alam ko ho galaw ng Lord to. Galaw ng Lord. Bigla na hindi ko mapaliwanag, bigla hong gumagalaw yung bibig ko. At may lumalabas yung salita sa bibig ko na hindi ko maipaliwanag. At yung, as in yung paggalaw ng bibig ko, kusa ho siya, hindi ko mapigilan. First time ko naranasan po ito. Sabi ko nga sa mga kasama kong pastor, si Lord may sense of humor talaga. Bakit kasi pinaranas niya sa akin yung kapangyarihan niya sa mega church na na alam niyo, hindi ko rin maintindihan. Out of the 12,000 people na doon ako kinagtagpo ng Lord. Alam ko galing kay Lord yun. Hindi ko lang mo talaga maintindihan.
Kaya alam nyo, sabi ko, alam ko, tumitingin na yung katabi ko sa akin, no? Kasi talagang naririnig niya yung salita ko eh. At alam ko, marami ho doon na hindi ho posibleng naniniwala sa nangyayari ho sa akin. Pero alam niyo, ako mismo, sabi ko nga, ilang taon na akong Christian. First time ko lang naranasan po ito. And I believe that was yung sinasabi sa Bible, the infilling of the Holy Spirit. We are indwelt by the Holy Spirit of God. The first time na tumanggap tayo kay Lord. Pero yung infilling, it's a continuous process na pwede nating maranasan. At marami hong manifestation. Baka pati marami. Marami hong manifestation. Naintindihan ho ba? At alam nyo, hindi pa ho doon natapos. Siguro sa susunod ko na lang ho ikakwento. Sa susunod ng mga pag-aaral ho natin. Kasi kahit ho pag-uwi namin, may ginawa pa ho yung Lord sa buhay ko, sa pamilya ko. Ang dami pa hong ginawa ng Diyos. Pero alam nyo, again, going back, na-call lang yung attention ko every time yung preacher nagsasabi siya ng hallelujah. 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 Pwede nga ba sabihin natin, hallelujah? Sige, mas malakas sigaw natin, hallelujah. Na mas malakas pa sigaw po natin, hallelujah. Amen. Pwede ho ba tayong tumayo hong lahat ngayon? And may we invite the worship team na tulungan ho tayong awitin yung inawit natin kaganina. At habang pong, alam nyo, yung salita pong hallelujah, ang ibig sabihin po niyan, alam ko marami sa atin nung bata sa atin, ginagawa hong biro ito, yung sinasabi, oy Ale, pabiling luya. No, isa ho ako sa ganyan dati nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. No, yan po yung joke ko. Pero alam nyo, isang bagay ho pala, isang salita na hindi ho natin dapat na binibiro. Kasi the word hallelujah, isa ho siyang, sinusulat ho siya ng isang salita. Pero sa original na Hebrew word po, no, dalawang salita ho siya, yung hale at saka ya. Hallelujah. Naintindihan mo ba? At yung ya ay, ibig sabihin po niyan ay Jehovah or Yahweh. Kasi during their time sa Old Testament, ang mga Israelites, hindi ho nila pwedeng banggitin basta-basta yung pangalan ng Diyos. Hindi nga ho nila masulat yung pangalan ng Yahweh. Hindi nila bawal. No, kaya para banggitin nila yung pangalan ng Diyos, it's either yung transliteration o kaya yung pinaiigsi nila. Hindi nila mabanggit ng todo yung Yahweh. Kasi tinatrato nilang napakabanal yung salitang Yahweh. At ang ibig sabihin po ng hallelujah, ibig sabihin, tama po yun, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Alam niyo, the word hallelujah, karamihan po nito nasa Book of Psalm. Sa Hebrew Bible, 20 plus times. Pero sa English Bible, nasa 50 plus times. Most of them, nasa Book of Psalm. During the time ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos. At alam niyo, sa New Testament, listen carefully, sa New Testament, 4 times lang nabanggit yung salitang hallelujah. At nasa Book of Revelations lang po ito. At specifically, nasa Revelations chapter 19 lang, yung lahat ng beses na 4 times na binanggit yung word na hallelujah. At alam niyo, mangyayari ho ito sa marriage supper of the Lamb. Kapag tayo po ay nasa presensya na ng Diyos, doon mo nabanggit ho yung word na hallelujah. Sasambitin po ng mga tao bilang pagsamba, bilang pagpupuri sa Diyos. Dahil sa kanyang katagumpayan, sa kasalanan, katagumpayan ng Diyos, laban po sa kanyang po mga kaaway. Then this will be the response of the people na naging matagumpay rin, that we will praise God. Nababanggitin natin yung salitang hallelujah. Naintindihan mo ba? At alam nyo, yung word na praise, from the hallelujah, alam nyo, ito ho ay, sabi nga kapag tinignan nyo ho ito, hindi lang ho ito basta-basta. Sabi, ito ho'y pagyayabang. Ito ho'y pinagmamalaki mo ang Diyos. No? At ang sabi mo dito, may connection yung word na praise sa rejoicing at celebration.
Kaya po kapag binabanggit po nila yung salitang hallelujah, hindi po ito pabulong. Hello? Naintindihan niyo ba? Ito ho'y pasigaw ng pasigaw at palakas ng palakas. Naintindihan niyo ba? Kaya ako sabi ko, tama yung awit. We need to raise a hallelujah before God. Naintindihan niyo ba? Hindi ito binubulong sa katabi. At palagi mong tatandaan, hindi mo ito ginagawa para sa katabi mo. Ginagawa natin ito para kay Lord. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ng malakas ang Panginoon? Sige, mas malakas po para sa Diyos na buhay po yan. Para sa Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we worship you, God. We honor you, Lord. We give you praise. We give you all the glory, God. Hallelujah, hallelujah. In your name there is power, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, we worship you. Holy Spirit, we honor you, God. We welcome you in this place. Hallelujah. We adore you. We magnify your holy name. Hallelujah. We worship your holy name, God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin kayo. Purihin po kayo, O Diyos. Hallelujah, God, Jesus, O Lord. We honor you, God.
Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And that is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And that is defeated. Let's sing to the Lord. I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear our praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated. Let's lift up our voices to the Lord. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And that is defeated. The King, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And that is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm.
Yes, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father, we worship you, God. We give you our praise, Lord. Sa iyo lang yung aming pagsamba. Sa iyo lang yung aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, Panginoon. Tunay po, hindi kami titigil, hindi kami magsasawa, hindi kami mapapagod na papurihan ka. Tunay po, lahat ng pag-awit, ang lahat ng palakpak, ang lahat ng pagtaas ng kamay, ang lahat po ng pagsayaw na ito'y para sa iyo lang, O Diyos. Hindi po ito para sa tao, O Diyos. Patuloy niyo kaming turuan po, Ama, na ibigay palagi yung pinakamainam na aming pong pagsamba. Pinakamainam, pinaka-the best na aming pong pagpupuri, Lord. Tulungan mo po ang church namin na ma-overcome ang pagiging mahiyain sa pagsamba. Tulungan niyo pong huwag mawawala po ito sa aming pong puso, ang pagpupuri, ang pasasalamat. Father, give us the spirit of praise na binigay mo kay David, God. Na palagi mo siyang tinuturuan, na tinutulungan, na ibigay yung pinaka-mainam, O Diyos. Na pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami. At Lord, kayo yung aming sinasamba sa lugar na ito. Kayo lamang po, ang inyong pangalan lang ang aming tinataas at pinapupurihan. Hallelujah, God, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you. Taas po natin yung mga kamay po natin as we end in prayer. Panginoon, salamat, Lord, sa pribilehiyo na purihin ka namin, Lord. Sa dinami-dami ng tao sa labas, pinili niyo po kami para purihin namin kayo sa lugar po na ito, Panginoon. At Lord, salamat rin dahil hindi namin kailangang hintayin, Lord, yung dalhin mo kami dyan sa langit para maranasan ka. Kasi Lord, pwede mo iparanas na sa amin, Lord, yung presensya mo. Father, yung glimpse of heaven, God, dito sa mundo, kahit na wala pa kami dyan, the moment we worship you, tunay po ramdam na ramdam ka namin, O Diyos. And Father, as we worship you, God, gaya nung napag-aralan namin, idalin niyo po yung kagalakan. Idalin niyo po yung kasiyahan sa puso namin, sa pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay. And Father, we declare by faith, God, gaya po ng mga example sa Bible, Lord. Alam po namin, hindi kayo nagbabago. Kayo po yung Diyos noon, ngayon at magpakilanman. Father, we claim by faith, Lord, that as we give you praise, we worship you. Father, chains will be broken, God. Lord, magpapalaya kayo. Magpapalaya kayo ng mga sugat, ng mga adiksyon. Magpapalaya kayo ng maraming bagay sa buhay namin, sa pamilya po namin. Papalayain mo kami sa mga unforgiving spirit, God. Sa mga temptations na umaalipin, sa mga bisyo na posible pong umaalipin, Panginoon. And also, Lord, we declare by faith, Lord, that walls will fall down, God. Lord, yung mga hadlang, mga barriers, mga pader, upang ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, Lord, na hindi po namin maabot ng iyong salita. Father, we declare by faith, Lord,
Lord, you will answer our prayers as we worship you, as we praise you, God, continually. At Panginoon, Lord, we conclude our fasting and prayer and fasting, God. Lord, ng pagpupuri in advance, Lord. Kasi Lord, we declare and we claim, Lord, that this year, Lord, higit mo kaming sasamahan, Panginoon. Higit mo kaming tutulungan, higit mo kaming pagpapalain, higit mo kaming palalakasin. Higit ka naming mararanasan sa buhay namin, sa pamilya namin, sa mga pag-aaral ng mga estudyante, sa pagtatrabaho. Even most especially, God, sa aming pong personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Father, we declare victory, God. We declare freedom. We declare deliverance. We declare favor coming from you, Lord. Lord, salamat in advance sa mga answered prayer. Salamat po, Ama. Dahil alam po namin, hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pababayaan. At patuloy po namin dinideklara, Lord, hindi kami titigil, hindi kami magsasawa, hindi kami mapapagod. That, Lord, we will rejoice in you, Lord, always, O God. Hindi kami mahadlangan ng anumang pagsubok o problema o pangangailangan para purihin ka namin. Ama, salamat po. Salamat, Lord. Sambahin kayo sa lugar na to. Sambahin kayo sa buhay namin, sa pamilya namin. And even sila po na nanonood sa panambahan po ito, Lord. Dalhin niyo pong presensya niyo. Dalhin niyo pong kapangyarihan niyo. Tanggalin niyo po ang lahat ng hadlang upang hindi namin kayo maranasan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Father, we continually pray also for the infilling of your Holy Spirit, Lord. Father, we pray for the fruit of the Spirit, Lord, to manifest, Lord, sa puso at buhay po namin. Ama, salamat po at hayaan niyo po ang bawat salita mo na amin pong napakinggan at napag-aralan ay manatili sa amin pong puso. May sa pamuhay po namin at maibahagi po namin po sa ibang tao, Panginoon. Salamat, maingat namin binabalik ang lahat ng pagpupuri, ang lahat po ng pagdakila. Ito po ang aming pong pananalangin sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin po yung Panginoon. Sige po. Tayo po ay muli pong tumayo para po sa ating pagkakaloob. Yes po. Yes, Panginoon. Marami pong salamat muli dahil tunay kang dakila, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataong ito na kami ay makapagbibigay ng aming mga kaloob, ng aming mga tithes and offering, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-abot mo sa bawat isa, sa kanilang pagiging tapat sa pagbibigay. Kayo po ang Diyos na patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa. At nawa, Lord, ang aming pong malilikom, pagpalain niyo po ito at magamit, Panginoon, dito sa iglesia, sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa mga tao na patuloy mo, Panginoon, na pinagpapala at nawa ang mga pagpapalang ito, Panginoon, dumaloy po, Panginoon, sa church. Salamat po ng marami, Lord. Salamat din, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin kung gaano ka kadakila. Salamat din, Lord, sa pagsama mo sa amin sa aming 21 days prayer and fasting. Salamat sa pagsustain mo ng lakas sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nakayanan po namin, Lord, ang aming pagpa-fasting sa loob, Panginoon, ng 3 weeks, Lord.